Mamuhay kayo na sumusunod sa batas ng mga namumuno. Huwag kayong gagawa ng anuman na babalik sa inyo. Sumunod kayo sa aking salita na kayo ay aral. Amen. Good morning mga kapatid. Sumunod kayo na kayo'y aral. Ibig sabihin, umuunlad yung ating pananampalataya. Kasi kapag ang isang bata ay sinilang, wala naman siya magagawa kundi mag-mature eh. Hindi naman siya babalik na fetus. Hindi naman siya magiging fetus ulit eh. So magmamature doon, lalago. Ganon din ang pagka-Kristiyano natin. Nung isilang na muli tayo ng Panginoon, sanggol tayo. So hindi pwedeng bumalik sa pagiging fetus mo. Padiretso ka lang, paunlad ng paunlad, palago ng palago. So, yung itinuturo sa atin ng Diyos, kailangan na ipapamuhay natin. Kasi hindi naman natin hinirang ang Diyos eh. Hinirang tayo ng Diyos. Bakit? Kasi alam na niya eh. Alam niya sa simula kung sino yung mga anak niya. Kaya sabi, yung unang nakilala pa niya, bago tinatagas ng libutan, nakilala na niya. At yung mga nakilala niya, tinawag naman niya. Yung tinawag naman niya, pinili niya at ginagunta pa. So, hindi natin maiibig ang Diyos kung hindi muna tayo inibig ng Diyos. Paano tayo naiibig ng Diyos? Nalaman niya na anak ka niya. Kasi nga, binigyan tayo ng free will. Alam niya yung future eh, lahat eh. Lahat ng bagay alam ng Diyos. So, nakita ng Diyos tayo. Tayo pala yung mga anak niya. So, nung makita niya anak tayo ng Diyos, hinirang niya tayo. Hindi na, kaya binigyan tayo ng pag-ibig si Jesucristo. Kaya natin naiibig ang Diyos kasi una tayong inibig. Pag hindi ka hinirang ng Diyos, hindi ka makakaibig. Kaya lang tayo nakaibig sa Diyos. Una tayong inibig. Bakit? Eh alam na niya tayo yung iibig sa Kanya talaga. Alam na niya tayo mga anak ng Diyos. Kaya may plano ang Diyos sa atin na sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, umunlad ka. Be fruitful. Ito sinasabi sa John 15:16. Ako'y hindi ninyo hinirang. Tignan mo sabi ng Diyos, ako'y hindi ninyo hinirang. Ngunit kayo hinirang ko. Yun na nga, in-explain ko sa'yo bakit tayo nahirang. Alam na niya eh. Hihirang ba siya nang hindi niya anak? Kaya niya tayo hinirang, sure siya na anak ka niya. Na sa simula pa lang, ikaw na yung itinalaga. At kayo inihalal ko upang kayo magsipagyan at magsipagbunga. So, tinawag tayo, hinirang tayo ng Diyos, pinili para magbunga. So, yung halamang hindi magbubunga ng mabuti, puputulin yun eh. Yung lamang nakakapit sa sanga, sa vine. Kaya sabi ng Panginoon, I am the vine, you are the branches. Yung hindi nakakapit sa vine o kay Kristo, hindi magbubunga yun. Iba magiging bunga nun. Sabi ng Matthew 7 eh, makikilala mo sila sa kanilang bunga. So, huwag mo ulit, tinapat ko na yan eh. Itapat mo ulit. Inayos ko na yan eh. At upang manatili ang inyong bunga. So, ibig sabihin, manatili ang inyong bunga. Ang ibig sabihin, mananatili ka sa pananampalataya. Ano ba yung bunga ng pananampalataya? Obedience. Kapag ikaw nabigyan ng Diyos ng pananampalataya, magbubunga yun, obedience. Makikita yung bunga ng pananampalataya. Sumusunod ka. Kasi sabi yung pananampalatayang walang pagsunod. Ano yun? Wala yun eh. Walang silbi yun. Walang kabuluhan. Yung pananampalataya lamang na sumusunod. Kaya alam ng Diyos kung sino yung tunay niya mananampalataya. Ay, hinirang tayo. Itinalaga tayo. Glorified na. Tapos na eh. It's a matter of waiting time. Tapos na lahat. Tapos na boxing. Ligtas na tayo by hope. Ngayon, kailangan dumaan tayo ngayon. Hindi naman pwedeng pumunta ka sa future agad. Kailangan dadaan ka sa now moment. Hindi naman pwedeng dadaan ngayon. Lalong hindi naman pwedeng bumalik tayo. Sabi ko nga sa inyo, pag ipinanganak ka, hindi ka na mababalik sa fetus. Dire-diretso paglago mo, paglaki mo. Ngayon, ikaw ba'y lumalago? Ikaw ba'y lumalaki? Kasi kinakailangan, idagdag mo sa pananampalataya itong mga ito. Sabi sa 2 Peter 1:5. Kasi hindi lang pananampalataya eh. Kailangan din ng pagtitiis. Hindi ka naman makapagtitiis kung hindi mo alam kung ano titiisin mo. So, kailangan yung aral ng Diyos, matutunan mo. Ngayon, sa pananampalataya ang binigay sa iyo, dadagdagan ng Diyos yan. Ito'y dadagdag. Oo, at dahil dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, so magsisikap ka. Hindi pwedeng hindi ka you will, work out your own salvation. Magsisikap ka. Magpapagal ka, magsasakripisyo ka. Gaganapin mo ang pamumuhay ng tunay na Kristiyano. Napakahirap ng tunay na Kristiyano.
Madali lang yung hindi ka maging Kristiyano. Automatic, anak nga tayo ng Diablo, ano ba, pag-aaralan mo doon. Automatic ka masama. Pero yung pagiging anak ng Diyos, hindi, dinidevelop yun. Pag sinabi dinidevelop, magkakaroon ng growth and development. Lalaki sa pananampalataya. At yung pananampalataya yung kailangan gumagawa. Hindi pwedeng hindi gumagawa. Ito sabi niya, ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. Ibig sabihin, matutunan mo, maging magaling ka sa Word of God. Maintindihan mo. Kasi kapag hindi mo maintindihan, ano gagawin mo? Hindi ka magaling. Parang pagdadrive ng kotse. Kapag nag-aaral ka mag-drive ng kotse, alamin mo yung mga tamang rules. Yung tamang pag-drive ng kotse, paano pag-upo, paano pag-cambio, lahat. Kailangan matutunan para maging magaling ka mag-drive. Matutunan mo yung standard o yung basic na hinihingi ng Diyos sa atin. Kailangan dumaan ka sa basic. Idagdag ninyo sa inyo pa ang kagalingan at sa kagalingan ang kaalaman. So, pakanasahin mo, maging magaling ka, Lord, bigyan mo ko ng espiritu ng karunungan, kaalaman, kapayagan, para malaman mo. Kasi kung hindi ka bibigyan ng Diyos ng espiritu ng karunungan, kaalaman, kapayagan, paano mo malalaman? Kaya ibinigay yung Espiritu Santo sa atin. Ang Espiritu Santo nang nangangasiwa sa atin. So magkakaroon tayo ng kaalaman. So knowledge is power. Pag walang knowledge, walang power. Kaya tayo nagkaroon ng kapangyarihan, we have the knowledge of God. Naturuan tayo na, lumaki tayo, umunlad. At sa kaalaman ay ang pagpipigil. Kasi pag alam mo na kung ano pipigilin, mapipigil mo na. E ang pipigilin mo, yung lumang pagkatao. Kaya itinuturo sa atin ng Diyos yung pakitapat mo nga yung electric pan. Hindi nakatapat eh. Tapat mo sa akin. Ayan. Taas mo ng konti. Ayan, okay, thank you. Pagpipigil sa sarili. Kasi kung hindi mo alam kung ano pipigilan mo, baka ang pigilan mo yung Holy Spirit. Iiyak yun. Do not grieve. Huwag mong pigilan ng Holy Spirit. At pigilan mo yung sarili mo. Huwag kumilos yung dati ang pagkatao. Kasi nakuha ni Pablo yung sekreto eh. Sabi niya, ano ito? O tao, tulungan mo kami. O Diyos. Kung ano yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Ba't ang ginagawa ko yung masama? So kung ang gusto kong gawin, yung kautusan ng Diyos, sundin ko, at hindi ko nagagawa, ba hindi ako ito? Kasi ang gusto nga ni Pablo, makasunod eh. Eh bakit may kumuha na? Hindi ako ito. Yung kasalanan na nananahan sa aking katawan. Kaya na-discover niya, kaya tayo nakakagawa ng kasalanan dahil may kasalanan na nananahan sa katawan. Hindi naman naalisin yung kasalanan sa katawan eh. Kasi hindi nga pwedeng i-repair eh. Hindi pwedeng i-repair ang kailangan palitan. Ang nare-repair ng espiritu at kaluluwa, yun ang i-repair, yun ang i-revive. You must be born again of the Spirit. Kailangan ma-justify muna ang espiritu mo. Pag na-justify ang espiritu mo, i-justify naman ang kaluluwa mo. Na pananatili ang ating espiritu, kaluluwa at katawan buo na banal pagdating ni Kristo. So matututunan mo yun through the Holy Spirit. Pag walang Holy Spirit isang tao, hindi niya maalaman kung anong gagawin. Hindi niya mapipigilan kung anong pipigilan. Baka ang pigilan niya yung power of the Spirit. Yung hingas ng apoy, papatayin niya. Kasi hindi niya nga alam eh. Kaya binigyan tayo ng karunungan at kaalaman. Kaya yan ang lagi kong prayer sa atin eh. Lord, bigay mo sa amin yung espiritu ng karunungan, kaalaman, kaunawang, kapahayagan. Para maalaman natin kung ano gagawin natin. Para gumaling tayo, maintindihan natin. At ang pagpipigil ay ang pagtitiis. So, tsaka ka lang makapagtitiis. Ang tiisin natin, alam nyo, napakahirap yung paghihintay. Kaya waiting on the Lord tayo eh. Those who wait on the Lord shall renew the strength. So, wala tayong gagawin, hindi maghintay. Paikot-ikot lang tayo sa ilang. Wala tayong gagawin. Ano gagawin mo dito sa mundo? Eh, wala ka kwenta-kwenta dito. Ibaluarte ni Satanas to eh. Nandito lahat ng kasamaan eh. Kaya nga nahahawa tayo ng bata tayo nung lumaki. Nahahawa tayo sa kaya naging makasanlibutan tayo. Nabuhay tayo sa datingang pagkatao na ang pagkatao makasanlibutan worldly. So ang ginawa ng Diyos yung sinun. Namatay ang Panginoong Jesus sa krus para malinis lahat ng kasalanan. At nung ipako siya sa krus, kasamang pinako yung dating pagkatao natin. Kasama na lahat ng kasalanan. So napakako na ang dating pagkatao, hindi nakikilos ang kasalanan. Eh ba't nagkakasala pa tayo? Pinahihintulutan natin kumilos yung dati. Kaya nga mapalad tayo eh. Miski nagkukulang nagkakasala tayo, hindi binibilang ng Diyos yung kasalanan. Kasi anak ka na. Anak ka na ng Diyos. We are now adopted sons of God. Tinubos na tayo ng dugo ni Kristo.
Kaya makakapamuhay na tayo sa isang bagong pamumuhay sa kabanalan. At ang kabanalan, pagsunod kay Kristo, pananatili kay Kristo para lumago. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumatsagana, ay hindi kayo pababayaan maging mga tamad. So lagi kang may pagnanasal paggawa, hindi ka magiging tamad na ayaw mo sumunod. O mga walang bunga sa pagkilala sa Panginoon, magkakaroon ka ng bunga. Sabi sa Matthew 7 ng ganito. Matthew 7:17-20. Gayon din naman, ang bawat mabubuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuting bunga. At ang masamang puno ay nagbubunga ng masamang bunga. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama. At ang masamang punong kahoy ay magbunga ng hindi pwede. Hindi pwede yung datihang pagkatao mo makasunod sa Diyos. Hindi pwede. Can never be, never. Ang makakasunod lang sa kalooban ng Diyos yung bagong pagkatao. So, ginawa ng Diyos na bago tayo nilalang sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli ni Kristo. So, bago ka na by faith. Are you going to live by faith? Magbubunga ba yung pananampalataya mo? Papayag ka ba? Napigilan mo yung dating pagkatao at huwag mong pigilan ng Holy Spirit na gumawa. Habang makagawa ang Espiritu Santo. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti, pinuputol niya, tinihahagis sa apoy. So kapag hindi ka magbubunga ng mabuti, walang bunga ng Espiritu sa'yo, hindi ka umuulan. Aalisin ka, puputulin ka. Yung nagbubunga lang ng mabuti ang sa Diyos. Sabi sa John 15. At ang sikreto ng pamumunga, kung gusto mo umunlad magbunga, ang sikreto, abide in Christ. Manatili ka sa Panginoong Hesus. Kung tunay nga kayo mga alagad ko, susundin ninyo ang aking mga salita. Magiging tunay ka at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. John 15, 1-6. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. So nagpo-pruning. At naman yung may pruning, di ba mayroong kang halaman, may makikita ka doon mga tuyot na dahon, puputulin, at tanggalin, para hindi masyadong mag-absorb ng sustansya. Tapos igugro mo yun, didiligan mo, i-cultivate mo. Ganun ang gagawin na Diyos, para laging lalo magbunga. Ibig sabihin, tatalakayin tayo ng Espiritu Santo. Dadaan tayo sa bautismo sa apoy. Kasi para maayos tayo, padaanin tayo sa bautismo sa apoy. Hayaan ang demonyo gumawa sa atin. Yun ang purpose ng demonyo, ang kontrabida, para maging bida ka. Kasi hindi ka naman magiging bida kung hindi mo lalabanan ng kontrabida. Pag napatay mo yung kontrabida, di ba bida ka? Eh sa bandang huli, patay na yung kontrabida eh. Napatay na eh. Patay na si Satanas eh. Roaring lion na lang siya. He's like a roaring lion ready to devour. Ibig sabihin, anytime, any second, nandiyan siya. Lagi siya nag-i-implant ng thought sa isip mo. Kaya yung isip natin, do not lean in your understanding. Accept God. Trust God with all of, and do not lean in your own understanding. Kasi madaling magpasok siya sa Satanas sa kaisipan ng tao. Kaya yung pumapasok sa isip natin, alam nyo, basura lahat yan eh. Ang inilalagay lang naman dyan, yung nakaraan at saka yung future. Basura lahat yun eh. Yung nakaraan, ipapaalala sa yung mga ginawa mong masama. Ano gagawin mo? Malulungkot ka ngayon. Sisisihin mo sarili mo. Yun naman future, matatakot ka. Kasi future, hindi mo alam ang future eh. Sasabihin ni Satanas, hindi ka naman maliligtas eh. O future yun eh. In-entertain mo, matatakot ka ngayon. Wala kang kwentang Kristiyano. Maghihirap ka. Masusumpa ka. In-entertain mo yun. Pag in-entertain mo ang thoughts na yun, dadami yun. Tinanggap mo kasi sa isip mo, so gagawa ng pugad yun, magbabahay ang masamang espiritu. Siyempre, pag nagbahay yun, magkakaroon ng asawa yun. Magkakaroon ng asawa yun, mga anak yun, magkakaroon ka ng apo. Ang dadami yan. Kaya meron ng mga Chinese proverbs eh. Hindi nakapagtataka kung dapuan ka ng ibon sa ulo mo. Ang nakapagtataka pag nagpugad yung ibon doon sa ulo mo. Kasi pwede ka nga mga baksakan ng tayo ng ibon eh, di ba?
Pero para doon tumangan yung ibon, taian ka na hindi na pwede yun. So, imposible na yun. Kasi, kailangan masanay tayo sa evil thoughts. Hayaan mo na kasi, paano mo itutulak ang napakalaking bato? Yung Mount Makiling, itulak mo nga yun, hindi mo maitulak. Ganun din yun. Lahat ng pumapasok na thought sa atin, hindi natin makokontrol yun. So, ano gagawin mo? Hindi mo pala kaya itulak ang bato. Di, hayaan mo nandun yung bato. Mawawala din naman yun eh. Parang bagyo. Mapipigil mo ba bagyo? Hindi. Eh, sino pipigil ng bagyo? Di ang Diyos. Eh, di sa Diyos mo ipapigil, huwag ikaw. Hindi mo kaya pigilan. Hayaan mo lang, manood ka. Enjoyin mo yung bagyo. Ako, ini-enjoy ko yung bagyo. Ang sarap manood ng bagyo. Lalo lang, nagkiliparan yung mga yero. Tapos natatanggal yung mga puno, nabubunot yung sugat. At saka ang lakas ng hangin, maririnig mo. Masarap manood ng bagyo. Pero hindi ako sumasama sa bagyo. Nanonood lang ako. So, ganun din ang buhay natin eh. Paikot-ikot tayo sa ilang. Meron bang bago? Meron bago ba sa ilalim ng araw? Yung nangyari na. Yung mangyayari pa, nangyari na rin. So, walang bago. Paikot-ikot lang sa ilang. Yun din yung ibinibigay. Yung style ni Satanas nung araw, yun pa rin ang style niya ngayon. Maglagay ng thoughts. Masamang thoughts sa isip natin, kontrahin ng Diyos. O diba, ano sabi niya kay Eva? Oh, talaga? Sabi ba ng Diyos, pag kinain mo yan, mamatay ka? Hindi. Mabubuksan ka pa nga eh. Kasi ayaw ng Diyos ipakain niya kasi magiging katulad ka niya. Malalaman mo yung tama't mali. Ba't hindi mo subukan? Ang galing ng sales of ni Satan, di ba? Como fragile or fragile, British or English accent, fragile or fragile. Ang babae, naghanap siya ng fragile, yung mahinang lalagyan. Babae, hindi niya makaya si Adan eh. Lahat ng tuksong ginawa niya kay Adan, hindi eh. Pero ba't natukso naman si Adan doon sa babae? Ang naging kahinaan naman ni Adan, yung babae. So alam ni Satanas, pag natukso niya si Eva, matutukso na Eva si Adan eh. O di ba nagtagumpay? Lumabas na ng Garden of Eden. Imbis na yung supply ng Diyos sa kanila, talagang grabe supply. Walang ubos ang supply doon kasi lahat ng nandun, puro pagpapala sa tao eh. Pero ba't nangyaring ganun? Sumuway sila eh. Kaya sabi ng Diyos, subukan niyo mo sa bagay na to. Sinuway niyo ako, manumbalik kayo sa akin. Saan kami manunumbalik Diyos? Sa ikaputandog. Para makabalik ka sa Garden of Eden. Kasi ang Garden of Eden, yun ang supply. Pag sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, aalisin ka sa sumpa. Pag nawala ka sa sumpa, balik ka sa Garden of Eden, may supply ka. Hindi ka mahihirapan. Kasi yung supply dun, eternal na supply yun. Habang nasa lupa ka, eternal na supply yung Pagdating sa langit, tapos na yung high priest eh. Hindi na tayo mag-iikaputan doon. Tapos na eh. Tapos na yung kautusan eh. Pero dito sa lupa, kailangan you prove yourself worthy of your calling. Patunayan mo, hindi lang pananampalataya, kundi pagtitiis. Philippians 1:29. Sapagkat sa inyong ipinagkaloob along-alang kay Kristo, hindi lamang upang kayo manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Magtiis alang-alang sa Kanya. So hindi lang manampalataya, magtiis. Hindi nga nakatiis si Lucifer, di ba? Ang tagal na nagtiis ni Lucifer sumusunod sa Diyos. Ang tagal niyang cherubim siya, ang tagal niyang anghel eh. Archangel siya. Cherubim siya. Pero ba't dumating yung panahon, bigla siyang sinabi niya, aakyat ako doon sa langit, mauupo ako sa trono, maghahari ako sa bituin doon sa langit, magiging katulad ako ng kataas-taasan. Bakit dumating yung panahon na yun? Free will yun eh. May free will ang anghel eh. Pinili niya, maging si Satanas siya. Contradiction against opponent of God. Satan is opponent of God. Pinili niya maging labanan niya ang Diyos. Siya ang naging Diyos sa sarili niya. Pinili niya maging Diyos eh. Kaya nga idol worshiper si Satanas, ina-idol niya sarili niya. O hanggang sa iyo na nga nangyari. Nadisgrasya siya, like a fallen star, wala na siya ng liwanag. So naging hari ngayon siya ng kadiliman. Kaya sabi doon sa langit, kung saan nandun naghahari katarungan, nandun ang kasamaan. Bakit nasa langit na, nakapaghari pa si Satanas? Eh may free will nga eh. Hindi naman pinakailaman ng Diyos yan kasi yun ang gusto ni Lucifer eh. Hindi niya mamamahal tayo kung walang free will. Kaya niya tayo mahal, binigyan tayo ng free will. Kaya yun naman ang purpose niya. Nang bigyan tayo ng free will, malaman naman niya kung sino yung sa kanya para mahirang niya, matawag niya, manatili ang bunga. Sabi sa Romans 8, ito sabi niya.
Romans 8:29. Sapagkat yung mga namuna pa kanyang nakilala. So una pa, nakilala na nga. Dahil nga binigyan niya ng free will ang tao. So as time goes by, nakita na ng Diyos kung sino tatanggap sa Kanya, kung sino hihirangin niya, sino iibig talaga sa Kanya. Nakilala na, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng Kanyang anak. Ano ba yung katulad ng larawan ng Kanya? Ano ba kalarawan ni Kristo? Obedience. Sabi ni Kristo, hanggang sa kamatayan, tinapos ko Ama, sinunod ko ang lahat ng utos ko. Walang inutos ang Ama na hindi niya sinunod. So yung larawan ni Kristo, yun ang image ni Kristo, masunurin. Magiging katulad tayo ni Kristo. Ibig sabihin, masunurin din tayo sa Panginoon. Magiging masunurin tayo sa lahat ng salita ng Diyos. Dahil yun si Kristo. Magiging katulad tayo ni Kristo. Ginawa na tayong katulad ni Kristo. And if anyone is in Christ, he is a new creation. Para maging katulad tayo ni Kristo, mabubuhay ka sa new creation. Yun ang ginawa ng Diyos, gumawa ng bagong pagkatao sa atin. Inalis yung datihang pagkatao. Kasi kung hindi aalisin, hindi tayo magiging banal. Hindi tayo maliligtas. Walang maliligtas pag hindi ginawa. Ang Diyos din ang gumawa ng paraan Kasi hindi nga kayang gawin ng tao ang paraan. Walang paraan ng tao para mailigtas niya kanyang sarili. So ang Diyos ang gagawa ng paraan para mailigtas niya yung nilikha niya. Responsibilidad niya yun, nilikha niya yun Kaya tayo, pag nagkaroon tayo ng mga anak, responsibilidad natin ang anak. Kasi pinanganak mo yun Responsibilidad mo palakihin yun. Kaya ngayon ng Diyos, binorn again tayo, responsibilidad niya palakihin tayo. So hindi tayo ibabalik sa fetus, mag-i-improve. Nagkakaroon ng growth and development. Yun na nga, binasa ko sa 2 Peter 1:5-6, na idadagdag sa pananampalataya yung kagalingan, yung kaalaman, pagpipigil sa sarili, pagtitiis, yung pagtitiis, kabanalan, pag-ibig. So magbahagi sa atin ang bunga ng Espiritu Santo. Yun yung sabing manatili ang bunga, Galatians 5. Galatians 5:22. Dadagwat ang bunga ng Espiritu. So kung tunay kang Kristiyano, ibinigay sa iyo Espiritu Santo. Ngayon, nung ibigay sa atin ng Espiritu Santo na nahan, so manifest ang Holy Spirit. Magkakaroon ngayon ng manifestation na may Diyos ka. Yung puno na masama, hindi magbubunga ng mabuti yun. Yung dating pagkatao, hindi makakagawa ng kabutihan yun. Yung bagong pagkatao, makakagawa ng kabutihan o ng pagsunod. Kaya ginawa tayong bago. Ngayon, para makasunod, binigay ang Espiritu Santo para ma-develop, magkaroon ng bunga. At ito yung bunga. At ang bunga ng Espiritu, pag-ibig. Buo ito hindi ito iwa-iwalay. Isang buong bunga ito. Sama-sama ito. Halimbawa, yung bunga ng dragon fruit. Isang buong dragon fruit yun. Ito yun. Isang bunga lang ito. Pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahan doon, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. So ito yung dinidevelop sa ating bunga ng Espiritu Santo. Pag-ibig, kagalakan, pananampalataya, walang hanggang pagtitiis. Long suffering. Bakit long suffering? Kasi long ang suffering natin. Kung suffering lang, kaya matiis pa rin ng mga unbeliever yun yung mahabang-habang pagtitiis, bautismo sa apoy. Hindi kaya ng unbeliever yun. Bibigay ang unbeliever. Yun nga lang, lagyan ka ng sunugin yung kamay mo ng apoy hirap kaya. Kakanta ka na pag pinakakanta ka ng mga pulis Kuryentehin ka nga lang, ayaw ka na bunutan ka ng koko. Pero ang mga Kristiyano nung araw, grabe. Ipinapako sila sa poste, tapos sinusunog sila ng buhay. Tapos buhay sila ipakakain sa tigre at leon. Pero hindi sila natatakot, alam nila, may Diyos alam nila na bubuhayin sila. May pagkabuhay na maguli. Kaya sabi ni Pablo, kung walang pagkabuhay na maguli, asan pa faith? Bakit mananampalataya tayo? Wala pa lang eternal life. Wala pa lang pagkabuhay na maguli. Para saan ang faith? Kaya tayo sumasampalataya dahil alam natin mayroong muling pagkabuhay. Meron tayong isang buhay sa langit na eternal na buhay. Yun yung eternal life Ngayon, ikaw ang pinapipili ka ng Diyos Kasi may free will nga Ngayon, admitin mo sa sarili mo, ikaw yun para mabuhay ka sa pananampalataya. Para malaman mo naman, natunay ang faith mo, Galatians 2:20 naman, tingnan mo. Para malaman,
Natunay ang pananampalataya mo, tunay kang tinawag, ikaw ay inalaga, katulad ni Kristo, ito mangyayari sa iyo. Ako'y napako sa krus. Ano yung ako? Yung dating pagkatao. Napako sa krus, kasama ni Kristo. Kasi nung ipako si Kristo, yung katawan lupa ni Kristo, nandun ang lahat ng kasalanan. Eh nung ipako yung katawan na kasamang ipinako dating pagkatao na, dahil nandun din ang lahat ng kasalanan. So naipako na yung katawan ni Kristo, natubos na tayo sa kasalanan. So wala na yung datingang pagkatao natin by faith. Kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. So sa pananampalataya mo, ang mabubuhay sa iyo, Word of God. Lahat ng sitwasyon sa buhay mo, ang pamumuhay mo, Word of God. Kaya kahit may Holy Spirit, siya magpapaalala ng lahat ng narinig niya. Itinuro ng Panginoong Jesus eh. Tatanungin mo lang, Panginoon, ano ba Word of God dito sa sitwasyon na ito? O tuturuan ka. Pag tinuro sa iyo at nalaman mo, may kaalaman ka na, makagaling ka, malalaman mo, Word of God nga yun, pamumuhay mo. So nakapuntos ka na, nasulat sa aklat ng buhay yung puntos na yun. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, you are going to live today. Hindi yung yesterday o future. Yung ipinamumuhay mo ngayon. Hindi yung ipinamuhay mo kahapon o yung sa future. Sasabihin mo, kahapon okay na, kahapon ngayon okay ka ba? O magiging okay ako, future yun, magiging okay ka. Ngayon ka dapat maging okay. Para yung future mo okay. You are going to live today. The now moment. Napakahalaga ng now moment. Kasi now faith eh. Ang pananampalataya ngayon, hindi naman kahapon o bukas eh. Hayaan mo yung bukas mag-alala sa kanyang sarili. Sapat na yung kasamaan sa araw na ito. Kasi lahat ng bagay dito sa lupa, puro kasamaan. Naaalipin tayo dito sa lupa eh. Nakakulong pa rin tayo. Bagaman tayo malaya, nakakulong tayo sa katawang makasalanan. Kaya kahit malaya ka, nakakulong ka pa rin eh. Kaya pag-uusap namin ni BP, yung mas mabuti pa nga yung nakakulong sa kulungan. Bakit? Walang babayaran kuryente yun, walang babayaran tuition fee. Libre yung pagkain nila. May exercise pa sila doon, may basketball, naglalaro man ng chess. Tapos sinuswelduhan pa sila doon, pwede ka magtrabaho. Wala silang iniintindi, pero nakakulong sila. Tayo nakakulong din naman tayo. Nakakulong tayo sa makasalanang katawan. Hirap na hirap tayo dito, kabulukan to eh. Problema, kailangan mawala ang katawang ito. Kaya sabi ko, sana walang utak. Kasi kung may utak pa kasi sa science, kailangan mag-secret pa ng chemical yung utak mo ng endorphins, dopamine, serotonin, oxytocin, melatonin. Para maging okay ang isip mo, mag-secret yan ng mga good hormones yan eh. Happy hormones yan eh, dahil sa utak. Kaya kung walang utak na sana, hindi na kailangan ng mga yan. Kaya sa langit, wala tayong utak, isip lang. Glorified body. Kasi kung may utak magpapagamot ka pa pag nagkasakit ka. Kaya glorified body na, pinalitan na yung katawan natin. At pagdating ng new heaven and new earth, aalisin na yung memory. Aalisin na totally, wala na tayong memory. Mabubuhay na tayo araw-araw na in the existence of God. So, kung meron ka pang naging asawa o anak na napuntang impyerno, hindi mo na matatandaan yun, aalisin yan eh. So, hindi ka magiging malungkot sa langit. Kasi kung hindi aalisin ang memory, diri mo, lagi ka nakapangalumbaba. Inaisip mo, ako yung anak ko nasa impyerno, sinisila ba ng apo yung asawa ko? Kung mo inalis na, wala ka nang iniintinding gano'n. Puro kaligayahan, sasiyahan. Hindi ka na namumroblema sa kanila. So, you have to work out your own salvation. Iligtas mo yung sarili mo sa makasalanang mundong ito. Kasi kinakailangan magtagumpay ka. You have to work out your own salvation. With fear and trembling. Matakot ka. Pwede kang itapon ng Diyos sa impyerno. Pwedeng alisin ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Di ba yun nasabi ni Moses? Panginoon, kung hindi mo patatawarin ng bayad mong ito, alisin mo na lang ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Sabi na Diyos, hindi ko aalisin ang pangalan mo sa aklat. Ang aalisin ko yung masuwayin. Yung hindi sumusunod, walang bunga yun ng espiritu ng pagsunod eh. Walang pag-ibig. Wala yun ang larawan ni Kristo na masunurin. Kasi ang larawan ng Panginoong Jesus, ang pagiging masunurin. Siya ang buktong na anak ng Diyos na ipinagkaloob ng Ama sa atin para mali. Tayo ngayon ng mga anak ng Diyos ngayon, ginawa tayong bagong nilalang para makapamuhay tayo sa kabanalan. 1 John 5. 1 John 5:18. Nalalaman natin ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala.
So if you are born of God, born of the Spirit ka, bago ka nang nilalang, hindi nagkakasala yun. Kaya pwedeng mabanal eh. Bakit? Hindi nga nagkakasala yung bagong pagkatao eh. So hindi ka gagawa ng kasalanan kung mabubuhay ka sa bago. Paano mabubuhay sa bago? By faith. Ang buhay na ikabubuhay ko ngayon sa laman, pananampalataya. At ang pananampalataya ito sa Panginoong Hesus na siya kumibig at nagbigay ng kanyang buhay sa akin. Yun yung ipamumuhay mo araw-araw. Yun ang bagong pagkatao. So abide in me, abide in, I will give you anything you ask. Ask and it shall be given. Dadapot ang pinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. So hindi ka magagalaw ng masama pag nag-iingat ka sa sarili. Ano yung pag-iingatan mo? Huwag pakilusin yung dating pagkatao. Kasi ang agent ni Satanas, yung dating pagkatao. Eh sanay na sanay si Satanas din yung ating isip, dating isip. Pero tayong mga old patterns of thoughts. Kumukuha lang dun sa sa memory bank natin sa isip ni Satanas, ipaalala yung mga thoughts sa'yo, lalo na yung mga grabe thoughts na nagawa mo nung araw. Yung mga kasalanan na nagawa mo, na pinatawad na, ipapaalala pa ni Satanas ko. Ito ka nung araw, ito ginawa mo. Kasi nandun pa yung thoughts, hindi mawawala eh. Kaya kita mo, kahit yung asawa mo patay na, nandun pa rin ang thoughts. Yung mga naging girlfriend mo nung araw, nandun pa rin ang thoughts. Nasa utak yan eh. Pero pagdating sa langit, aalisin na yan lahat ng thoughts. Papalitan na tayo ng bagong pagkatao, bago nilalang na. Totally, sabi sa Isaiah 65. Sapagkat narito, 65:17, ako'y lumilika ng mga bagong langit at ng bagong lupa. So isang lupa lang, bagong lupa na, pero mga bagong langit. Hindi natin alam gaano karami yung langit na yun. Sa tingin ko, sa katerbang langit. Kasi wala tayong gagawin, hindi mamasyal doon, mag-tour. Itutur tayo ni Jesus Christ eh. Kung saan siya nandun tayo. Dadalhin niya. Ito yung aking opinion lang ha. Hindi ko ito nababasa sa Bible eh. Kasi mga bagong langit, ibig sabihin marami. Kapag gagawa ko ako ang Diyos, gagawa na ako ng napakaraming langit. Para sa mga anak ko, mamasyal sila ng mamasyal doon. Forever and ever, hindi nila kaya ubusin yung mga bagong langit na yan. At ang mga dating bagay ay hindi na maaalala pa o mapapasa isip man. So wala na yung utak. Wala na yung memory doon sa utak. Bagong pag-iisip na lahat. Bago na lahat. Hindi pwedeng ilagay ang bagong alak sa dating lalagyan. Kailangan yung bagong alak sa bagong lalagyan. So yung bagong langit at bagong lupa, ang ilalagay lang doon, mga bagong nilalang. Kapag luma, hindi pwedeng ilagay doon. Luma eh. Yung lumang lalagyan, sa lumang pagkatao yun. Kaya nasa katawan na, inalis na, pinako na sa krus eh. Yung baguhan natin pagkatao, hindi nakakasala yun. So para hindi ka magkasala, mabuhay ka sa bagong buhay. Awit 119:11. Ang salita mo ay aking iningatan sa aking puso. So inilagay natin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Ang puso ay dinadaluyan ng buhay. Sa ating isip, damdamin at kalooban. Sa ating espiritu, kaluluwa at katawan. Upang huwag ako magkasala laban sa iyo. So para maiwasan ng kasalanan, makipaglaban sa laman. Paano makikipaglaban? 1 Peter 4:1. Kung paano nga si Kristo ay nagbata sa laman. So si Kristo nagbata sa laman kasi nasa laman siya. Ay yung laman na yun, laman yun eh. Pero iba yung laman na yun na conceived by the Holy. Hindi katulad yung laman natin na conceived by the egg cell and the sperm cell. Natural yun eh. Natural creation. Laman. Si Jesus Christ hindi. Yung pagkatao niya, hindi natural creation yun. Creation of God yun. Kaya yung katawan ni Kristo na yun, walang kasalanan. Ngayon, nakipagbata pa rin siya, kailangan mabuhay siya sa kabanalan eh. Ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip. So ang magiging pag-iisip natin, pag-iisip ni Kristo, ano ba pag-iisip ni Kristo? Pag-iisip ng Diyos. Ano ba pag-iisip ng Diyos? Salita ng Diyos. Pag nagsalita ang Ama, si Kristo yun.
Magsasalita si Kristo, ang sinalita ni Kristo galing sa Ama. Yung sasabihin ng Holy Spirit, yung narinig niya lang. Hindi siya magsasalita ng hindi niya narinig. So, iisa ang Diyos ang Ama, ang Espiritu Santo, iisa. Katulad din nating marami, pero iisa. Magkaroon tayo ng iisang pananampalataya, iisang pag-iisip. Sabi sa Philippians 1:27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. So sabi, go, proceed. Humayo kayo at manatili ang inyong bunga. So magagawa lang natin itong pamumuhay sa Ebanghelyo kung mananatili ang bunga. Ibig sabihin, nandun lagi Holy Spirit sa iyo gumagabay. Nabubuhay ka sa Espiritu Santo. Upang maging ako ay dumating at kayo makita o wala man sa harap nyo, nabalitaan ko ang inyong kalagayan. Na kayo matibay sa iisang Espiritu. So matibay lang tayo sa iisang Espiritu, sa Holy Spirit lang. Na kayo magkakaisa ng kaluluwa ng pagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. So magkakaisa tayo ng pananampalataya, Ebanghelyo lang. So kapag wala sa Ebanghelyo, hindi natin dapat tatanggapin. Galatians 1:8. Dadapwat kahit kami o isang anghel na mula sa langit ay mangaral sa inyo ng anumang Ebanghelyo na iba sa amin pinapangaral sa inyo, matakwil. So hindi pwedeng tanggapin mo yung ibang Ebanghelyo. Yung kumpleto lang binigyan ng authority ng Diyos, yung King James Version lang. Yun yung may authority ng Diyos kay King James Yun lang ang yun ang inspired by God. Yung hindi kasama sa King James Version, hindi inspired by God yun. Katulad ng mga apocryphal books. Walang basis yun. Di alam kung sino nagsulat nun. Tsaka hindi spiritual yun. Usually, mga history. Yun, sisira pa ng pananampalataya. Kaya huwag niyong babasahin. Lalo yung Book of Enoch. Yung Jubilee. Huwag niyong babasahin yun. Babasahin niyo lang yung lahat ng nakasulat lang sa King James Version. Wala tayong ibang pananampalatayaan kundi ang Ebanghelyo ni Kristo. Hindi ka aalis sa salita ng Diyos. Kaya sabi ng message kanina, yung mga aral na tinanggap natin, ipamuhay natin. Mabuhay tayo ayon sa salita ng Diyos, mga kapatid. Amen.